Hindi po. Dalawa po ang ginamit doon. Isa itong one. Ang ginamit po doon, Ekad o Yakid? hindi po. Ang ano po? Hindi, no. Wala doon. Wala doon. Wala doon. Either dito. Oh. Paano patotoo nyo? Okay, yun. Maganda ang sinabi mo. Meron po ba kayong Hebrew Bible na to prove na wala yung salitang Ekad sa Deuteronomy 6? Naroon po yun. Pero ang inyo pong implication, ano po ba ang implication dyan? Hindi ako natatanong. Sorry. Ang question ko, Ekad ang nakalagay. Bakit hindi Yakid? Kasi Ekad is compound unity. It refers to marami na nagkakaisa. Kung sabi nyo, isang-isa lang talaga yung Diyos dyan, bakit hindi yung Yakid ang ginamit na absolute Sasagutin unity? ko po yun. Sige po, Brother Ben. Ang Ekad, hindi composite. Pag sinabi mo pong composite, madami yan. Pakilapit, Brother Ben, sa mic ulit. Yan. Ang Ekad po, hindi composite. Ang Ekad is one, alone, first. Yan ang Ekad. Ngayon, Yung Yakid, ano yung Yakid? hindi ko po inaral yun. Bibigyan ko kayo. Oh. Kaya nga po, tinatanong ko is Yakid. Kung inaral nyo yung Yakid, maintindihan nyo yung question ko na kung Yakid kasi it's absolute one, isang-isa. Question, Ang Brother question Ronald. ko is, bakit hindi yon ang ginamit kung talagang isang-isa? Kaya na ang problema, hindi nyo pa ata naaral. Next question na lang po. Okay, next. Sasagutin ko po yun, sandali. Kaya po. Sandali po, Sige sasagutin ko po yun. Tanong po ha, ulitin lang natin. Tanong mo, Brother Ako na lang. Ronald, alin ang ginamit? Yakid o Ekad? Oo. Wala po doon. Kapag hindi applicable Okay, yung dalawa. Yung dalawa doon sa Sabi nyo one. kanina, nandun. Ekad, ngayon wala na naman. Ibig sabihin, Next question. no. Clarify ko sa mga listeners. Hindi ko kasi maintindihan. Pwede na i-clarify, Brother Ben, mamaya sa inyong staff. Okay, clarify nyo na lang. Kasi sabi nyo kanina nandun, biglang nawala. Ngayon, Elohim, sabi nyo, it's plural of family. Ano ho? Yes. Sabi nyo, future pa lang ito. Yes. Okay, sino yung kausap doon sa Genesis 1:26 na let us make man? Yun nga po yung nagyan nga po yung 24 elders na sinabi doon sa So then, 57. therefore, co-creator yung 24 elders. Co-creator sila. Hindi po. Hindi pa. Hindi po. Kasi isa lamang po talaga ang creator. Bakit sabi niya, let us make man? Yung salitang make sa Hebrew is singular. Opo. Pero yung po bang execution ng yung po bang execution ng paggawa, let us pa rin? Hindi na. Okay. Pero ibig sabihin, ang kausap niya doon yung mga elder, gawin natin ang tao sa ating Di larawan. tama po kayo. Sinabi po niyo. Let us make man in our image. So ibig sabihin, co-creator nga niya yung Okay. 24. Wala po ako sinabing co-creator. Tayo Kausap lamang po yun. Kausap lang. Sige. Patay na yung Okay. pagpupuno nyo. Okay. Masaya. Okay, ganyan tayo kaigpit ha, kasi talagang Yes. nagsasabay kasi Yes. kayo paumanhin po. Pagka pinuputol ko yung mic ninyo, That's talagang kailangan natin magiging maayos tayo. Maganda kasi yung Po, usapan. maganda po ang usapan. Alam ko talagang nakakasaya yan, pero minsan po ay hindi natin namamalayan na yung That's nagsasabay na. Okay, thank you Yes. very much for that. And then, let us start for the 10 minutes rebuttal of Brother Ronald Dubidos. Brother Ronald? Okay, good. Maraming salamat. Ang pinag-uusapan ho kasi natin dito is patotoo na si Jesus Christ, based on the Bible, ay nag-exist na siyang pre-human. Meron siyang pre-human existence bago siya ipinanganak ni Maria. Ano po? Unang-una, questionable po sa aming mga Seventh-day Adventist ang doktrina si Kristo ay tao lang. Kasi unang-una, sinasabi sa Bible na si Jesus Christ ang nagdala ng kasalanan ng buong sanlibutan sa krus. Kung tao lang siya, iniisip ko, paano dadalhin ng isang tao ang kasalanan ng buong sanlibutan kung siya ay isa lamang tao? Ang totoo, sabi dun sa awit chapter 47, chapter 47 ng awit, sinasabi ron na walang tao ang makakatubo sa kanyang kapwa-tao. Sabi ron sa Psalms, no? Kung atin pong babasahin, ngayon kung tao lang siya, lalabas, hindi po sa tayo natubo sa ating kasalanan. Kasi kahit isang kasalanan lang ng isang tao, dadalhin mo sa krus, mabigat na yun. Paano pa ang buong sanlibutan? Kaya, theologically, we do not accept that doctrine na talagang ang ating Panginoon sa Kristo ay tao lang. Next, gusto ko pong liwanagin at gusto ko pong patunayan sa inyo na si Jesus Christ ay may pre-human. But before that, gusto kong sagutin yung ilan sa mga binanggit niya kanina. For example, yung Elohim, it's a family, pero it's a future. Ang hindi ko maintindihan, bakit future pala ito na mangyayari pat magiging family? Pero sinasabi naman niya, doon sa let us make man, kasama naman niya yung 24 elders. Ando na. Nalilito po ako kasi iba-iba ang statement. Tinanong natin kanina, kasi andun ba yung Ekad o Yakid ang ginamit sa Deuteronomy 6:4? Sabi niya, wala yung dalawa. Tapos pagka tinanong mo naman, sabi naman niya, nandun yung Ekad.
At yung Yakid, I encourage you to study more on Hebrew. Total, you love the Jewish heritage, you love the Jewish culture. You use Hebrew terms. I wonder, bakit hindi nyo pinag-aralan yung Yakid? No, yung Yakid, napaka-importante yung pag-aaral yan para maunawaan nyo kung sino talaga ang Diyos at paano siya. Gusto ko rin itanong sa inyo yung nasa Genesis 19:24, na doon ay sinasabing merong dalawang Yahweh at one instance, no? Yung sa Sodom and Gomorrah, merong Yahweh na nagpaulan, sabi sa Genesis 19:24, and Yahweh rained sulfur and fire from Yahweh out of heaven. So merong Yahweh sa lupa na kausap ni Abraham na nagpaulan ng apoy at asupre mula kay Yahweh sa langit. So merong two instances of Yahweh. Pag tinignan nyo sa Hebrew ay nag-appear yung dalawang verse na yun. Ngayon, hindi pwede po kasi na sabihin natin na si Kristo yung tao lang. Ito nga po yung gusto kong i-emphasize sa passage. Alam nyo, ang mangyayari sa atin, pagka merong mga salata sa Biblia na sumasalungat sa ating kinagisnang doktrina, dapat isakripisyo natin yung mali natin doktrina, hindi ang Biblia. Hindi mo sasabihin ang Biblia mali yan, o kaya may contradiction ng Bible, porque ba hindi kumagat o hindi sumang-ayon sa doktrina mo, mali ang Biblia. Maraming ganyan. At ayan, nakakalungkot talaga yan, mga kapatid. Sabi dito sa Hebrews chapter 1, verse 3, He is the radiance of the glory of God and the exact imprint of His nature, and He upholds the universe by the word of His power. Kanyang pinanghahawakan o tinatanganan, inaalalayan, sinusustain ang universe by the word of His power. Sinong tao ang gagawa nito? Kahit si Superman, hindi kaya to. Si Superman nga, kaya pag napanood yung Superman, kailangan pa niya umikot ng ilang beses sa mundo para ibalik lang yung pagkakaayos ng earth eh. Pero ito, salita pa lang. Ha? Sinusustain nitong Jesus Christ na ito na anak ng Diyos, ang universe, by the word of His power. Sinong tao makakagawa nito? Maliban kung siya ay Diyos. To support this claim, hindi naman kasi niya sinagot ito, dininay lang niya itong talata. Ito nga sa Colossians 1:17 din, ulitin ko from Colossians chapter 1:15 to 17, He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation, for by Him all things were created. Sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay. Bakit mo isasali ang creator sa creation? Yun ang problema. Samantalang sa talata ng Biblia, sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay. Ano ho? Siya ay creator in heavens and on earth. Visible, invisible, whether thrones or dominions, or rulers or authorities, all things were created through Him and for Him. Lahat ng mga bagay ay nilikha sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Meron bang taong ganun nilikha ng Diyos para sa iyo ito? Wala. Ang sabi pa rin dito ng verse 17, and He is before all things. Para mangyari maging creator siya, kailangan before all things siya. Hindi pinanganak lang siya ni Maria. And in Him, all things hold together. At sa Kanya, ang lahat ng bagay ay nanghahawakang sama-sama. In Him, all things hold together. So, pinapakilala sa atin ng Bible na si Jesus Christ, hindi lang siya creator, hindi lang siya originator ng universe, but He is also the sustainer. Kaya, sabi ko kanina, hindi pwedeng mamatay ang pagka-Diyos ni Kristo, dahil pag namatay siya, ang sabi ng talata, siya ang humahawak, kaya buo pa ang universe, mamamatay at matutunaw ang universe. But the fact na nung 3 days na namatay siya, ay hindi natunaw ang universe, therefore, si Kristo ay Diyos. At hindi namatay yung pagka-Diyos niya. Yun pa nga ang sumusuporta sa paniwala na si Kristo ay Diyos. There is one passage here na gusto ko pang i-implement at gamitin ngayon. Yung sinasabi rito sa Philippians chapter 2 verse 6, na sabi rito, who, though He was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped, but made Himself nothing, taking the form of a servant, being born in the likeness of men, and being found in human form, He humbled Himself by becoming obedient to the point of death, even death on the cross. Ano pong sabi ng talata? Na siya, bagaman nasa anyo ng Diyos, sa Greek ay morphe theo, okay? Na ang morphe dito, it refers to the inner essence na kung ano yung essence ng God, nasa Kanya. God is eternal, omnipotent, omniscient, omnipresent. Nasa Kanya. He is in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped, but made Himself nothing. So, si Kristo pala, may pre-human existence. He was in the form of God. Yung term na ginamit dito na i-translate na was, actually, sa mas literal is, yung salitang Greek na huparkon,
na sabi dito, eternally existing in the form of God, eternally existing in the form of God, hindi niya pinanatili yung pagiging pantay niya sa Diyos. Paano mo paano mo gagamitin yung term na equal kung wala kang pinagkukumparang dalawa o higit pa? Di ba? Para masabi mong equal, meron kang kinukumparang isa o dalawa o higit pa. Pero pag yung salita isa lang, hindi applicable yung term na equal. So sinasabi po ng talata, bago po pala magkatawang tao at ipanganak ni Maria, itong Jesus na ito, na taga Nazareth, siya po ay umiiral na noon, eternally existing, huparkon, yun ang participle noon, no? Eternally existing, huparkon, in the form of God, hindi niya pinanatili yung pagiging equal niya sa Diyos, kundi He made Himself nothing. Ano ginawa niya? Nagkatawang tao siya. So therefore, meron siyang pre-human existence. As God, equal with God. Sabi po ng Philippians chapter 2. Equal nga eh. So, therefore, He is fully God. At nung siya ay nagkatawang tao, anong sabi? He, being found in human form, He humbled Himself and became obedient. So, kung tao siya, bakit pa siya magpapakiging magte-take ng human form? May tao nga siya. Anong application, no? Masisira yung logic ng Bible, no? Tao ka na nga, magkakatawang tao ka pa. But here, napakaliwanag sa Philippians na ito, na si Jesus Christ, ang pre-human existence niya, eternally existing, yung participle na existing, no? yung huparkon sa Greek, in the form of God, equal with God, hindi niya pinanatili yun, kundi ang sabi ng talata sa atin ng Bible, hindi niya pinanghawakan yung pagiging pantay niya nung nasa langit siya, but He made Himself nothing, taking the form of a servant. Nung nagkatawang tao siya. Pero hindi hinubad. Sabi nung iba, hinubad yung pagka-Diyos. No! Kasi hindi hinubad ang pagka-Diyos. Kasi, ang sabi nung yung participle na huparkon, it refers eternally existing in the form of God. Before the incarnation and after the incarnation, He's still God. Hindi nawala yun. Time is up, Brother Ronald. Thank you very much, Brother Ronald. At ngayon po naman ay 5 minutes sa cross-examination. Ito ang huling cross-examination sa panig po ni Brother Ver Liscano. Brother Ver, ready na po kayo for your 5 minutes cross-examination? Brother Ver, sige po, you have now the time. Ganito. Meron po ba? Okay, sige po. Yan, okay na po. Okay. Ganito po, sabi po ni Mr. Vidos, si Jesus daw po umiiral na doon, Diyos na eh. Tapos pagdating sa lupa hindi na. Inalis nga po eh. Wala sabi gano'n. Kaka-explain ko nga lang po sa Pilipinas na hindi nawawala yung Nakatape naman yun eh. Nakatape naman yun. Question, Brother. Okay, ito po ang tanong. Kung si Jesus po sa kanyang buong kapangyarihan na nasa lupa, kasi nasabi nyo Diyos, nasa amin po ay Eloah, isa lang po yun eh, Yahweh Eloah Elyon. Ano po yung namatay sa kanya? Pagiging tao po niya. Ano po yung binuhay? Pagiging namatay na pagiging tao. Asan po doon yung pagiging Diyos niya? Hindi naman yung pagiging Diyos. Ang namatay po, yung binuhay. Sino pong bumuhay? Ito po 1 Peter chapter 3 verse 18. For Christ also suffered once and for all, the righteous for the unrighteous, that He might bring us to God, being put to death in the flesh, but made alive in the spirit. Di tama nga po, tao nga. Wala yung pagka-Diyos kasi namatay. Ngayon, question. Yan, question lang po. Sige po. Sabi po ninyo kanina, si Jesus ay siyang tagapagligtas Sabi ng Bible, sa pamamagitan nung kanyang sarili, na kanyang dugo, pinako sa krus. Tama po ba? Oo. Ang sabi po ng scriptures, sa Isaias, walang ibang tagapagligtas and Savior maliban yung Creator ng lahat ng mga bagay. Tama yan. Agree po kayo? Si Jesus po ba? Tao o hindi? At sabi po sa Bible, sa 2 Peter chapter 1 verse 1, to those who have obtained a faith of equal understanding with ours by the righteousness of our God and Savior Jesus Christ. Our God and Savior. Hindi ko po tinatanggap yun. At sabi ng talata, our God, hindi nyo tinanggap yung talata. pero sabi dito, our God and Savior Jesus Christ. Okay. Lalabanan ba natin ito? Tinawag siyang Diyos at Savior. Okay, question po, Brother Next Ben. question. Ngayon, Next question po ito. Totoo po ba ang sinabi ng mga propeta o ni Propeta Ezekiel o kaya ni Jeremiah
na ang isang tao ay magiging matuwid kung kanyang tanggapin ang kanyang kasalanan at siya'y magsisi at huwag niyang balikan at siya'y mabubuhay. Tama naman yun. Bakit kakailanganin mo pa po ang tagapagligtas na tao kung naniniwala kayo sa sinabi ng Creator kay Propeta na yung pala pag ako'y may kasalanan ay magsisi ako at wag ko nang balikan, ako'y mabubuhay. Ngayon, bakit yung kasalanan ko ay ibibigay ko kay Mr. Obidos na tao rin katulad ko na ipapako sa krus at magkakaroon ng tinatawag na pagbukal ng dugo sa kanyang tagiliran? Ay ang dugo ay Ano question nyo? Ang tanong ko nga ay, bakit ako magtitiwala doon sa tao na nilalang at ipinanganak ng tao? Kaya nga, yun nga, dapat itanong nyo sa sarili nyo. Kasi paniwala nyo si Kristo, tao lang. Paano kayong ililigtas ng tao? Eh sa amin si Kristo, hindi siya tao, siya Diyos. Kaya sa amin walang question na siya magligtas sa amin. Okay, so sa Bible naman yun. So ibig sabihin, kung ganon, hindi nyo tinatanggap ang sinabi noong Creator na ang tao ay maliligtas kung siya ay magsisisi sa kanyang kasalanan at huwag nang balikan. Tinatanggap namin nga sa Jeremiah. Kasi during the time of Jeremiah, umiiral pa nun yung sacrificial system sa temple, no? Yung sanctuary. Yung sa sanctuary, no, naghahandog sila ng lamb, mga hayop, and it represents the Lamb of God who takes away the sins of the world, si Jesus Christ. No, Mr. Obidos, malayo po. Kaya hindi pwede na magsisi sila sa kasalanan na walang sanctuary. Kaya nga mayroon sa Old Testament na sanctuary. Next question, Brother Ben. You only have 50 seconds. Ibig sabihin po, hindi po sanctuary yung pinag-uusap. Ang sinabi po ng propeta doon sa mga tao, tanong po ngayon, di kung ganun po, magkakaroon ng double standard ang kaligtasan. Sinabi nung ating Creator, okay, ikaw ay may kasalanan, magsisi ka. Huwag mo nang balikan at pagka may mabubuhay. Sabi po ninyo, sa pamamagitan ng tao, maliligtas ng kasalanan. Ano po ang katotohanan yan? Binabaliktad niya eh. Kayo nga ba yung magagawang gano'n? Kasi sa paniwala nyo, ang tao si Kristo lang. Therefore, tagapagligtas nyo, tao lang. Sa amin, ang tagapagligtas namin, Diyos at tao na si Kristo Jesus. Kaya, mas tama yung sa aming kaligtasan dahil ang Diyos lang nagligtas sa amin, hindi tao lang. Ngayon, sa inyo, tao lang si Kristo. Therefore, Mr. Obidos, babalikan ko na naman po. Sinasabi po yun. 10 seconds po, kaya pa. Sinasabi ko po sa inyo na may sinabi na nung una pa, wala pa yung Jesus ninyo. Okay, time is up, Brother Ben. Meron na, Lamb of God. Time is up. Thank you very much for your question. Ayun po, ibigay po natin ang 5 minuto na conclusion, Brother Ben, and then we will proceed to our questions from the audience or listeners. Brother Ben, you have now 5 minutes. Magandang hapon pong muli sa inyong mga giliw na tagapakinig. Si Elden Ver po ng Assembly, ng Halaka Assembly, ng Sacred Name Believer. Ito pong aming pagpapahayag na ito ay paninindigan na isa lamang po ang dakilang manlilikha, walang iba kung hindi ang Yahweh Eloah Elyon. Hindi po kami naniniwala at ang mga Hudyo po ay hindi naniniwala. Sa kanilang kanununuan ay kanilang minana ang pagkilala sa nag-iisa lamang na tagapagligtas, nag-iisa lamang lumalang ng lahat ng mga bagay. Kung meron po kayong mga katanungan at gusto pa po ninyong magtanong sa mga pinahayag po, ito po ang aming numero ng telepono. Smart 639-5763-513. Smart 639-5763-513. Globe 0917-916-9431. Globe 0917-916-9431. Pwede po kayong makatawag dyan, pwede po kayong makatext. Ngayon, yung pong ating pananampalataya, hindi po relihiyon, hindi po denominasyon ang aming dinadala. Ito po ay nag-iisang pananampalataya na tinanggap po ng mga Hudyo at hanggang ngayon ay kanilang pinaniniwalaan na ang tagapagligtas po ay hindi pa dumarating. Darating pa lang po. Kasi po, kung dumating na po ang tagapagligtas, ay dapat po ay iniligtas na ang mga tao at wala nang kasalanang nangyayari dito sa mundo. Ngunit, ang sabi po ng ating Creator, sa takdang panahon, ay ibibigay ko ang bagong covenant. Bagong covenant. Hindi katulad ng covenant na ibinigay doon sa Sinai. Yung bagong covenant na ito, ay isusulat niya sa puso ng mga tao, at hindi na mag-aaral ang mga tao. Sa ngayon po, nag-aaral pa ang mga tao. Kinikilala pa po kung sino yung Creator.
Kinikilala po kung sino yung tagapagligtas. Ang sabi po ng ating Creator, sa panahong yan na dumating ang New Covenant, wala na pong pag-aaral at hindi mo nasasabihin sa iyong mga kapitbahay na dapat ka pang mag-aaral sapagkat ang katotohanan ay dumating na sa makatuwid. Yung dumating na New Covenant na sinasabi, kung pagbabasahin po at babatay tayo sa banal na kasulatan o sa scriptures, ay hindi pa dumating sapagkat hindi pa po nagkakaroon ng tinatawag na kapayapaan dito sa lupa. Sa relihiyon po ay hindi nagkakasundo-sundo. May mga theology, kung meron halimbawang 20 religion sa buong mundo, ang 20 religion na yan ay kaiba't iba ang kanilang paniniwala sapagkat sila ay merong iba't iba ding mga theologians. Sa pananampalatayang Judaismo po, sa mga Hudyo, iisa po lamang kami. Unite po kami na ang aming tagapagligtas ay isa lamang. Sino po yun? Yung Yahweh, Eloah Elyon, na lumalang ng lahat ng magambagay, nagbibigay ng buhay sa lupa at sa lahat ng mga nabubuhay. At siya rin yung bubuhay sa mga patay na matuwid at sa mga nangamatay na hindi matuwid upang sila ay magdusa at hukuman. Okay, thank you very much, Brother Ver. Winave na po niya yung isa kanyang 1 minuto mahigit na conclusion. Salamat Ronald, 5 minuto naman po sa inyo. Okay. Bilang conclusion po, ay nais ko po na sabihin muna na napatunayan po namin mula sa Bible na si Jesus ay hindi lang siya tao, kundi siya po ay Diyos. At gaya po ng ating presentation sa Book of Philippians, wala po tayong iniiwasang talata ng Biblia, nire-respeto natin ang Bible, hindi natin siya iniiwasan, kundi nilalaliman pa natin ang pag-aaral. Sinasabi po sa aklat ng Filipos 2 na binasa natin kanina, si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao. Si Jesus po ay Diyos in the form of God, existing eternally. Then siya po ay incarnation, nagkatawang tao, na natili pa rin siyang pagiging Diyos, at hanggang sa ngayon, ang pag-akyat niya sa langit, hindi nawawala ang kanyang pagiging Diyos. Hindi po nila nirefute ito. Hindi rin po nila nirefute yung John 1:1 hanggang 1:18, na doon ay nagpapatunay na kasama na siya ng Diyos, face to face with the Father, at tinawag siyang the only God in the sight of the Father. Hindi po nirefute yun. So nananatiling totoo na si Kristo ay Diyos. At hindi rin po nirefute sa atin yung talata na binabanggit sa Revelation chapter 5 na si Jesus Christ, that's the Lamb of God. Hindi niya sinagot kung sino yung Lamb. Pero the Bible overall, ang pinapakilalang Lamb of God ay siya lamang at wala nang iba. Kaya po, since na hindi rin po rin niya na-refute sa atin at na-explain ang Hebrews chapter 1 verse 3 at yung Colossians chapter 1:17 na kung si Kristo ay tao lang, papaanong mangyayari na siya na tao lang sa salita lang niya ay kaya niyang hawakan at i-sustain ang buong universe na tanging Diyos lang po ang makakagawa nito. Kaya magkakaroon po ng malaking problema. Kaya in closing, masasabi ko po mga kapatid, gaya ng babala ng mga apostol, mag-iingat po tayo sa mga bulaang turo, mga bulaang propeta. Sabi sa 2 Korinto chapter 11 verse 4, mag-ingat tayo sa mga nagtuturo ng ibang Isus. Sa panahon natin, napakarami yan. We stick to the Bible, we stick to the trustworthiness of the Bible and the authority of the Bible. Kaya nga sabi ni John sa 1 John chapter 4 verse 1 hanggang 3, Beloved, do not believe every spirit. Kaya ngayon, may dalawang spirit kayong pinakikinggan. But test the spirits to see whether they are from God. For many false prophets have gone out into the world. By this you know the Spirit of God. Every spirit that confess that Jesus has come in the flesh is from God. Yun daw espiritu na nag-confess at nagtuturo si Kristo ay nagkatawang tao ay mula sa Diyos. Sa kanila si Kristo, tao na. Hindi na kailangan magkatawang tao. Walang pre-human existence. Therefore, that is belonging to the different spirit. Hindi po yan yung the faith that which was once and for all delivered to the saints. At hindi rin po kami naniniwala na ang tagapagligtas namin ay tao. At tagapagligtas namin ay Diyos na nagkatawang tao. Nagkatawang tao ang Diyos para po dalhin tayo at maintindihan natin ang Diyos na nire-represent ng ating Panginoon, at nang sa ganun tayo po ay madala sa langit. Kung si Kristo ay tao lang at sasabihin mong siya ay tagapagligtas, that is considered as blasphemy, sapagkat ang tanging tagapagligtas lang ay walang iba kundi ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. At marami pong patutuo sa banal na kasulatan na hindi ko po nagamit ngayon.
sapagkat sapat na yung aking mga ginamit na patutuo sa inyo na si Jesus Christ ay Diyos at hindi naman po ito nirefute, therefore nananatili po itong nakatayo. As a quotation, ko rito yung sinabi ni C.S. Lewis, I am trying here to prevent anyone saying the really foolish thing that people often says about him. I'm ready to accept Jesus as a great moral teacher, but I don't accept his claim to be God. That is one thing we must not say. A man who said the sort of things Jesus said would not be a great moral teacher. He would be either a lunatic on a level with the man who says he is a poached egg, or else he would be the devil of hell. You must make your choice. Either this man was and is the Son of God, or else a madman or something worse. You can shut him up for a fool. You can spit at him, kill him as a demon, or you can fall at his feet and call him Lord and God. But let us come with any patronizing nonsense about his being a great human teacher. He has not left that open to us. He did not intend to. Hindi ho intensyon ng Bible ni Jesus at mga apostol na ipakilalang si Kristo ay tao lang. Yan po ang ating pong masasabi sa ating panghuling salita. Okay, thank you very much, Brother Ronald. May 30 seconds pa, pero winave na po niya yung kanyang time, mga kapatid. At tayo po ay dadako na sa ikalawang bahagi po ng ating palatuntunan. Meron pa pong natitira. Ang ating pong oras ay alas 2:31. So tamang-tama po ito sa inyong mga tanong. Ang unang-una po, dalawang numero na pwede pong, ulitin ko po. Ako po ay mag-stick doon sa aking sinabi kanina. Dalawa lamang po ang aking tatanggapin na live call para po yung mga text po na pumasok sa ating mga cellphones ay makadami po tayo. Kasi noong nakaraan Sunday po, ay naubusan tayo ng time. So ngayon po ay we have the right time para sagutin po ang inyong mga tanong na pumasok. Nasa linya ng telepono sa line 2 po, sa line 2. Okay, Brother Johnson, paki-assist po ko dito. Ayan. Brother Brother Ronald, paki-out po yung inyong headset. Okay, hello, magandang hapon po. Hindi na kailangan ano. Okay, pagpailala po muna kayo, tapos tanong po kung kanino po nyo itatanong, kapatid. Brother Nelson Reyes, may tanong patay. Okay, ang katanungan ko, Kanino po ninyo i-address ang tanong? Brother Ver po. Okay, sige po. Okay, ang tanong ko po ay nandito po sa Matthew chapter 4, verse 1 to 7. Alam po natin na sa talatang ito, ang tinukso po rito, ang tinukso po rito ay si Jesus po dun sa ilang, hindi po ang Ama. Okay, hindi po ang Amang Diyos ang tinukso. Okay, tanong po. Okay, ang tanong po ay nandito sa talatang 7. Sino po kayang ang tinutukoy dito ni Kristo na huwag mong tutukoy ng Panginoon ng Diyos? Sino po kaya ang tinutukoy ni Kristo? Ang sarili na ito ba o ang Ama na huwag mong tutukoy? Okay, thank you very much. Ito po, maliwanag po dyan. Brother Ben, sige po. Ang sinasabi po dyan huwag tuksohin ay yung Diyos ni Jesus na walang iba kung hindi yung dakilang manlilikha na ang pangalan ay Yahweh, Elion, Yahweh, Eloah, Elion. Yung po ang sinasabi. Kasi po, yung pong talatang yan, ay kinot po lamang ni Jesus doon sa Deuteronomy. Yung po ang sagot ko. So, ang sinutukso po ay, hindi si Jesus. Ang sabi ni Jesus, wag mong tuksohin yung Diyos. Sa Kristiyano po, Diyos yun eh. Sa amin po, Yahweh yun. Salamat po. Okay, thank you very much, Brother Ber. Brother Ronald, reaction for 1 minute. Naniniwala po ako na ito po ay applicable din sa ating Panginoon sa Kristo dahil sa ginamit na yung term na Lord, your God. And we believe in, as a Trinitarian, na the word or name Yahweh also refers to the Lord Jesus Christ. At yan ay napatunayan natin, binanggit natin kanina yan, Genesis 19:24, mayroong instances na mayroong dalawang Yahweh. And the word Echad in Hebrew is, yung sinasabi si Deuteronomy 6:4 is Echad, hindi Yachid ang ginamit. It is plural. Yung Elohim is plural, let us make man, creator. So therefore, karapat-dapat lang tawagin si Kristo Diyos at Yahweh. Kaya kasama siya rito na hindi tinutokso dapat. Okay, thank you very much. Ayan na po, matipid tayo sa oras mga kapatid. 2 minutes for the tinatanong, maximum of time, and then reaction for 1 minute. Dito tayo dadako sa ating texter, Brother Ver, para tanong po sa inyo mula sa ating mga tagapakinig from Paranaque. By Brother Ber Liscano, pakitanong po, kayo po ba, Brother Ber, ay sumasang-ayon sa mga Hudyo na bumato kay Jesus sa Juan 10:30 hanggang 33?
na si Kristo Jesus ay nagpapakunwaring Diyos. Brother Ver? Tama po. Opo. Kakampi daw po ba kayo? Kasang-ayon po kayo doon? Kasangayon po. Okay. Brother Ronald, reaction? Ako hindi ko babatuin si Kristo. Tatanggapin ko yung sinabi ni Kristo kahit labag sa aking paniwala. Dati akong anti-Trinitarian, dati akong hindi naniniwala ng Diyos si Kristo as a Jehovah's Witnesses. Pero mas nire-respeto ko ang salita ng Diyos, mas authority sa akin ang salita ng Diyos. Kaya pagka narinig at nabasa ko sa Bible na I and the Father are one, naintindihan ko yun, na piniklaim niya na siya ay in essence, He is also God with the Father. Imagine mo si Moses, si Abraham at yung mga propeta magsabi, ako at ang Ama ay iisa. Iba ang dating. Pero pagka si Jesus ang nagsabi, ako at ang may isa, naintindihan natin, He's claiming with the deity. Kaya nga siya babatoy ng mga Hudyo. Hindi ako makikibato sa mga Hudyo. Okay, Brother Pero, hindi na po natin pwede tinapos nyo na po yung sagot. Okay, pwede po nyo ihabol yun pagka hindi naubos yung inyong 2 minutes na ibibigay sa inyo. Okay, next question. Mula po ito kay Gypsy. Tanong ko lang po kay Brother Ver. Ang paniniwala po ninyo na ay Hudyo, di po ba? Ang Hudyo ay naniniwala lang sa Tanakh o Old Testament. Bakit ginamit nyo ang New Testament para basahin ang Revelation at i-quote ang kasama ng Ama ay ang 24 elders? Nakuha nyo, Brother Ver? Opo. Ganito po yun. Paniniwala. Pag hindi po naman nangangahulugan na pag ginamit yan, ay paniniwala na yon. Ginamit ko po lamang yun as reference. Kaya nga po ang sabi ko doon sa aming usapan ni Mr. Obidos, Scriptures o Bible. Yun po kasunduan po namin yun Mr.